Buod ng Florante at Laura, aralin bilang 5, pighati ng nagmamahal, saknong 26 hanggang 41. Sa bahaging ito, inihahayag ni Florante ang kanyang matinding pagdurusa. Tila tanggap na niya ang anumang parusang ipataw ng langit, subalit humihiling siya ng kaunting awa. Ang huwag lamang alisin sa kanyang puso ang alaala ni Laura. Sa gitna ng sakit, ang pag-ibig pa rin ang kanyang kinakapitan. Ipinakikita na ang pag-ibig ni Florante ay hindi nawawala kahit siya ay halos mawalan ng buhay. Para sa kanya, ang alaala ni Laura ang nagbibigay kahulugan sa kanyang pag-iral. Kahit ang kamatayan ay tila walang saysay kung mananatili ang sakit at pangungulila. Nagmumuni si Florante tungkol sa kanilang nakaraang pagsasama. Ang mga alaala ng ligaya ay nagiging dahilan ng mas matinding sakit sa kasalukuyan. Dito makikita na ang pag-ibig ay may dalawang mukha. Nakapagbibigay ng saya, ngunit maaari ring maging sanhi ng matinding pighati. Ipinahihiwatig ni Florante na kung ang kalagayan ni Laura ay napunta sa kamay ng kaaway, mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa makita ang kanyang minamahal na nagdurusa. Ang bigat ng damdamin ay halos hindi na kayang pasanin ng kanyang puso. Inilalarawan ang labis na kalungkutan ni Florante. Ang kanyang mga luha at daing ay tila umaabot sa buong kagubatan. Ang pighati ng isang nagmamahal ay nagiging napakalalim at ramdam maging ng kalikasan sa kanyang paligid. Patuloy na inilalabas ni Florante ang kanyang hinagpis. Tinanong niya kung bakit ang kanyang pag-ibig ay napunta sa iba at kung bakit siya ang kailangang magdusa. Ang pag-ibig na dati nagbibigay lakas ay ngayon ay nagiging sanhi ng panghihina. Sa huling bahagi, inihahayag ni Florante ang kanyang matatag na paninindigan. Sa kabila ng lahat, pinipili niyang manatiling tapat sa kanyang pag-ibig. Para sa kanya, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa ganda o kapalit, kundi sa katapatan at tibay ng puso. Pangkalahatang paliwanag. Sa ariling ito, inilalarawan ang matinding pagdurusa ni Florante bilang isang nagmamahal. Kahit siya ay nakagapos, sugatan at malapit ng mamatay, mas iniintindi niya ang kalagayan ng kanyang iniibig na si Laura kaysa sa sarili niyang buhay. Ipinapakita rito na ang pag-ibig ang kanyang huling sandigan, nagbibigay lakas ngunit kasabay nito'y nagdudulot ng matinding pighati. Pangkalahatang simbolismo. Una, si Florante. Si Florante ay hindi lamang isang umiibig na lalaki. Sa gamit ni Balagtas, siya ay sagisag ng taong matuwid ngunit inaapi. Larawan ng mamamayang tapat ngunit walang kapangyarihan. Representasyon ng Pilipinong may dangal ngunit ginagapos ng sistema. Ang kanyang pighati ay hindi lang personal, ito ay panlipunan. Pangalawa, Laura. Si Laura ay hindi lamang kasintahan o iniibig. Sa allegorical na pagbasa ni Balagtas, si Laura ay sagisag ng kabutihan at puri, larawan ng katarungan at karapat-dapat mahalin. Maaaring basahin bilang inang bayan, dangal ng bayan. Kaya matindi ang takot ni Florante na maagaw siya. Kapag si Laura ay napunta sa masama, nangangahulugang nanaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Pangatlo, pag-ibig ni Florante. Ang pag-ibig dito ay hindi romantikong kilig. Sa akda ni Balagtas, ito ay paninindigan, katapatan sa tama, paghawak sa dangal kahit masakit. Ang pag-ibig ay moral na lakas, hindi aliw. Ang pang-apat ay pagkakagapos. Hindi lamang ito pisikal na tanikala, ito ay sagisag ng kawalan ng kalayaan, pagkait sa karapatan, at pamamayani ng inhustisya. Mahal niya ang kabutihan, ngunit wala siyang kakayahang ipagtanggol ito. Ang pang-apat ay ang panaghoy ni Florante.
hindi tanda ng kahinaan. Sa estilo ni Balagtas, ito ay panaghoy ng inaaping matuwid, tinig ng konsensya ng lipunan, daing ng bayan na walang boses. Ang pag-iyak ni Florante ay panaghoy ng api, hindi iyak ng duwag. At ang panlima ay ang takot kay Conde Adolfo. Hindi ito simpleng selos, ito ay takot na manaig ang kasamaan, pangamba na agawin ng masama ang kabutihan, at babala laban sa mga mapang-abusong kapangyarihan. Kapag ang masama ang nagwagi, hindi lang pag-ibig ang nawawala, pati ang katarungan. Ginamit ni Balagtas ang pag-ibig bilang ligtas na anyo ng panunuligsa sa kolonyal na sistema. Sa panahong bawal ang lantad na protesta, ang pighati ng nagmamahal ay naging paraan upang ilarawan ang pagdurusa ng bayan, ang pagkagapos ng Pilipino, ang pagkawala ng dangal at katarungan. Ang pag-ibig sa akda ay talinghaga ng pagmamahal sa bayan. Ugnay sa kasalukuyan, hanggang ngayon may mga taong naninindigan sa tama kahit nasasaktan, nagmamahal sa prinsipyo kahit may kapalit na hirap, tapat sa dangal kahit walang kapangyarihan. Ang araling ito ay paalala na ang kabutihan ay madalas nagdurusa, ngunit ito ang dahilan kung bakit may pag-asa ang lipunan. Gintong aral, ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa katapatan sa kabutihan. Ang pag-ibig sa tao, sa dangal at sa bayan ay maaaring magdulot ng pighati, ngunit ito rin ang pinagmumulan ng tunay na dangal. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang hinihiling ni Florante sa langit sa kabila ng kanyang pagdurusa? Pangalawa, paano ipinakita ang lalim ng pag-ibig ni Florante kay Laura? Pangatlo, bakit nagiging mas masakit para kay Florante ang pag-alala sa nakaraan? At ang pang-apat, ano ang ipinahihiwatig ng akda tungkol sa pag-ibig at pighati? At panghuli, paano mo ilalarawan ang uri ng pag-ibig na ipinakita ni Florante sa araling ito?